Sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, March 22, 2025. At ngayon nga ho ay Earth Hour, no? Mamaya ho ay patayin ho natin yung mga non-essential lights na tinatawag nga ho natin from 8:30 to 9:30 PM mamaya hong gabi yan, para ho makatulong, no, sa ating inang kalikasan nga ho, at syempre para sa ating mundo. Earth Hour po mamaya, 8:30 to 9:30, patayin ho natin yung mga non-essential lights, at syempre Earth Day ho sa April 22 naman. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto nga ho, napanood nyo ho yung kahapon nga ho, no, yung pangatlong hearing ng Tri-Committee ng House of Representatives para ho dito sa pag-imbestiga nila sa paglaganap ng fake news. At syempre, umattend na nga ho yung mga vloggers na inimbitahan for the first time, kasi ho, ito pangatlong hearing. Yung unang dalawang hearing, di ho sila umattend. At sila ay naghain ng petisyon, no, sa Korte Suprema para ho pigilan itong nagaganap ho na hearing. Dahil nga ho, syempre, sinasabi ho nila ay labag ito sa kanilang freedom of expression. Ngunit syempre kahapon ho ay umattend na ho sila yung mga ilan sa mga vloggers, at yung iba naman ho ay hindi pa rin ho dumadalo. At yun sa mga umattend nga ho, nakita ho natin, no, kung paano ho sila ginisa ng ating mga congressman. At doon nga ho, nakita ho natin, umamin ho yung mga ibang vloggers, at napaiyak pa nga ho, no, na walang basehan ang kanilang mga post, no, ibang mga post sa social media. Katulad na nga lang ho nung sinasabi nung isang vlogger na meron daw mass resignation sa PNP, etc. ay nakita naman ho natin wala naman hong ganung nangyari, no? Wala naman hong mass resignation pagkatapos nga ho ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, sa iba pa ho nilang mga post, no, at talaga naman ay tinutukan ito ng ating mga congressman, at magkakaroon pa ho ng isa pang hearing para ho dito. Para naman ho dun sa mga ibang vloggers at sa pagpapatuloy nga itong pagpapakalat, no, pag-iimbestiga ng fake news sa ating bansa. Kaya ho, sa ating tanong sa bayan ngayong March 22, 2025, dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa? Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa?
Ayan ho, mag-text ng inyong mga opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At mahalaga ho ito at hindi ho naman tayo pwedeng nakikinig sa fake news. Talaga namang lumalaganap nga ho ang fake news sa ating bansa. Kasi ho syempre tayo ho ay halos lahat ho tayo, halos karamihan ho sa mga Pilipino ay meron akong access sa social media. Lahat ho tayo pwedeng magkaroon ng ating mga social media accounts, social media pages, ayan ho, sa Facebook at sa YouTube at kahit nga dito ho sa X. At kaya ho ganun kabilis na lamang ho yung pwedeng paglaganap ng impormasyon dahil ho lahat tayo ay pwede ho mag-share ng impormasyon. Pwede ho tayong maging vlogger nga ho, no? Lahat ho tayo pwede kasi meron ho tayong mga social media accounts. Pero syempre ho, dapat ho ay maging responsable ho tayo sa pagpapakalat na impormasyon na. At lalo na ho kunyari dito sa mga vloggers ho na ito ay ang dami ho nilang mga followers na pwedeng agad-agad maniwala no, sa kung anong mga sinasabi ho nila dito sa kanilang mga social media accounts. At yun nga ho, syempre hindi naman ho kagaya nitong mga lehitimong organisasyon, news organizations ho, no? Dito sa Pilipinas ay hindi naman ho talaga merong stricto na guidelines doon sa pagpo-post, doon sa pagpapakalap ng mga impormasyon ay itong mga individual o yung mga sinasabi nga nating vloggers. Kaya ho syempre makikita ho natin katulad kahapon may inamin ho sila na hindi naman ho daw ho sila sigurado at wala ho silang verified na impormasyon o dokumento. Ayan ho, dyan ho tayo, yan ho yung nakakatakot, no? Kasi maaari ho yan na maging source nga ho ng fake news, lalo na ho kung ito ay ipakalat na, no? O i-share na ng madaming tao. At yun nga ho, sasabihin natin, hindi ho lahat na nakikita nyo ho sa social media ay totoo o pawang katotohanan lamang. Kaya ho dapat maging responsable ho tayo sa paggamit ng social media, sa pag-share ho ng mga impormasyon, at syempre doon lamang ho tayo makinig doon sa mga reliable sources para ho sa ating mga impormasyon. At syempre, katulad na lamang ho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, sa pagbabalik naman ng usaping legal, pag-usapan naman ho natin yung pag-release nga ho, no, ng warrant of arrest dito sa director na si Daryl Yap dahil ho dito sa sinampang cyber libel complaint ng TV host at aktor na si Vic Soto. At alam niyo naman ho, gumugulo na ho ito simula ho Enero. At itong linggo nga ho, naglabas na ho ng warrant of arrest itong Mandaluyong RTC para ho sa director na si Daryl Yap, para ho syempre doon sa kanyang teaser nung pelikula ho niya na pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma. Yan ho, abangan nyo ho at syempre meron pa rin ho tayong sagot kita kung saan sasagutin ko po ang inyong mga katanungan legal. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa ating mga taga-subaybay. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ng ating bansa ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre, dumako na ho tayo sa ating usaping legal ngayong
Sa usaping legal natin ngayong araw, formal nang sinampahan ng 2 counts ng cyber libel ang direktor na si Daryl Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 203 nitong Lunes, March 17. Ito ay kaugnay sa mga mapanirang trailer ng pelikula ni Yap na The Rapist of Pepsi Paloma, kung saan nabanggit ang pangalan ng aktor at TV host na si Vic Soto. Matatandaan na nitong Enero ay naghain ng 19 counts ng cyber libel si Vic Soto laban sa direktor. Kasama sa hiningi ni Soto ang halagang 35 million pesos para sa moral at exemplary damages. At agad naman na nagpiyansa si Yap ng halagang 20,000 piso o 20,000 pesos matapos lumabas ang kanyang arrest warrant nitong March 19. Nauna nang sinabi ni Yap sa kanyang Facebook post na lahat ng material na inilabas niya ay dokumentado at hindi gawa-gawa para makapanira. At ito nga nagpapatuloy itong kasong ito ni Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. At dahil nga ito dun sa trailer ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. At doon sa mga hindi nakapanood at I understand naka-take down na ito sa YouTube Pero doon sa mga hindi nakakita, ito kasi yung nilalaman ng trailer meron trailer, ito nga pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma at sinabi nung karakter ni Jean Alahar ay siya ay gumaganap bilang yung dating actress na si Charito Solis Sinabi niya doon sa lead actress na nagpo-portray kay Pepsi Paloma. Ayan kung siya ay ni-rape daw ba ni Vic Soto. At yung lead character, yung actress ay nag-reply nagsabi ng yes. So yan yung nilalaman ng trailer teaser nung pelikulang yun. At yun yung naging basihan ng korte para ipagpatuloy yung kasong cyber libel, 2 counts of cyber libel laban sa direktor na si Daryl Yap. At syempre ang dami naging pelikula ni Daryl Yap na mga controversial At isa na nga dito yung Made in Malacanang noong 2022 na syempre umani din na iba't ibang batikos at komento sa social media. Ngayon ano ba yung cyber libel Madami lagi natin naririnig itong cyber libel. Itong cyber libel isa itong krimen sa Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act. Ito ay katulad nga alam nating libelo dito sa Revised Penal Code. At yun nga kaya lang ay gumamit ito ng online. Pinuso ito online o di kaya naman sa social media. Kaya naging cybercrime. At katulad nga ng mga ibang krimen, meron din elemento ang ating cyber libel. Una dyan, yung mapanirang imputasyon ng isang krimen o nakakahiyang bagay o akusasyon. So ibig sabihin siniraan nyo talaga yung tao Siniraan nyo kayo ay nagsabi ng isang mapanirang akusasyon laban sa isang tao o di kaya naman isang krimen na di umano'y ginawa nung sinasabi ninyo o nung biktima nga ng cyber libel. At kasali din dito yung mga namayapa na. So kahit sabihin natin na yung taong pinost nyo sa social media ay namayapa na, ay maaari pa rin kayo maidemanda nung kaninyang mga kaanak. Ang pangalawa dyan, pinangalanan ang biktima o ang kanyang katauhan. So dapat pinangalanan ninyo sa social media. Hindi sapat na nagparinig lang kayo. Dapat pinangalanan ninyo. At syempre kung hindi nyo naman pinangalanan, dapat merong reasonable certainty na yung taong iyon ay ang inyong tinutukoy. At syempre nag-a-apply yan dun sa mga celebrities kasi kahit minsan hindi natin banggitin yung kanilang mga pangalan ay sa sobrang sikat naman o kilala ng mga tao, kahit hindi nyo banggitin yung pangalan ay maaari masabi na sila yung tinutukoy doon sa mapanirang post. Kaya maaari pa din silang magdemanda sa inyo. Ikatlo, kaya naging cyber libel kasi ginamitan ng internet o social media. At yun nga ang pinagkakaiba doon sa usual na libelo dito sa Revised Penal Code kasi usually di ba sa mga dyaryo lang natin dati yung mga libelo, etc. Ngayon gumamit na ng social media o online na mas malaki ang naaabot
nga sa panahon ho ngayon. Kaya ho naging cyber libel. At pang-apat ho, yung pinakahuling elemento, sinasabi ho natin ng cyber libel ay dapat ho mayroong mali siya. So kailan nga ba ho may mali siya? May mali siya ho kung alam ng tao na idinedemanda na ang kanyang sinasabi ay walang katotohanan o wala siyang pakialam kung totoo ito o hindi. Yan ho yung mali siya. Ibig sabihin ho, kung alam nyo ho na hindi naman ho talaga totoo yung sinasabi ninyo at pinost nyo pa rin ho sa inyong Facebook o yung sa inyong YouTube, yung sa mga vloggers nga ho, ay maaari ho kayong makasuhan ng cyber libel. O di kaya naman ho kayo, wala ho kayong pakialam, hindi man lang ho kayo nag-verify kung ang yung sinasabi ho ay totoo o hindi, ay maaari ho talaga kayong makasuhan nitong cyber libel. Ngayon ho, sino ho ang maaaring idemanda dito? Ang maaari lang hong idemanda ay yung original na may akda ng post. So ibig sabihin ho, kung kayo ho ay nag-post sa social media, ayan ho, sa inyong Facebook, nag-post ho kayo, at ang dami hong nag-like niyan, dami hong nag-comment, at dami hong nag-share ho niyan, ay hindi ho lahat yan ay mapapanagot ng cyber libel. Ang sinasabi nga ho ng ating Korte Suprema, ang mapapanagot lamang ay yung original na may akda ng post. Kasi ho, minsan yung sa isang comment, di ba, sobrang dami ho ng mga nag-react, nagla-like, nag-share at nagko-komento dun sa mapanirang post, ay imposible naman hong masama ho lahat yan sa kaso, lalo na kung libo-libo ho yan kung post ho tungkol sa isang politiko o celebrity. Ay kaya ho ang mapapanagot lamang ay yung original na may akda ng post. At ano ho yung kaparusahan dito sa cyber libel? Meron ho yung kulong mula 6 hanggang 12 taon, 6 to 12 years ho yan, at multa o parehong pagkakakulong o multa. At dito sa mga kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, sinasabi ho nila yung penalty ho o yung multa na sinasabi ho natin maaari hong maglaro mula 40,000 pesos hanggang 1.5 million pesos. 40,000 hanggang 1.5 million pesos. Depende ho yan doon sa gravity ho, no? Nung paninira na nagawa at syempre ho doon ho sa taong siniraan. So maaari ho kayong magmulta mula 40,000 hanggang 1.5 million pesos at malaki-laking halaga din ho iyan. Kaya ho lagi natin dito sinasabi sa ating programa kahit kanina ho, no, think before you click. Maging responsable ho tayo sa paggamit ng social media at iwasan ho natin yung mga posts na maaring makasira sa ating kapwa-tao. Eto, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron pa rin tayong tanong sa bayan. Ngayong March 22, 2025, dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa? Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa? Mag-text din ho kayo sa ating cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Facebook. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Ito, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin galing kay Herbert Flores. Attorney, pwede po bang singlin ang nakabangga sa nanay ko? Bale kami po ang nagastos sa bayarin tulad po sa bakal ng nanay ko sa paa na nagkakahalagang 209,000 pesos.
Eh no, syempre pwede ho nyong singilin no, yung nakabangga ho doon sa inyong ina. At yun nga ho, no, kapag ganito naman ho talaga ay liable ho yung taong nakabangga, no, o yung taong nakabangga ho doon sa inyong ina. At syempre liable ho yan doon sa mga actual damages ho na kanyang natamo nga ho. Katulad nga ho nitong pagpapa-ospital. At sinasabi ho niya na sila ho ang lahat ng gumastos, ay dapat ho yung nakabangga ho sa inyo, siya ho ang dapat na magbayad nung mga medical expenses nga ho. Katulad na nga rin ho ito yung sinasabi niya, napakamahal nga ho nung pagkakaroon nung bakal nga ho sa paa. Inabot sila ng halos 209,000 pesos. Sinasabi ho niya, ay ayan ho, dapat ho singilin nyo ho yan doon sa nakabangga ho sa inyong nanay. At syempre liable ho dyan yung nakabangga. At hindi lamang ho doon sa actual damages, maaari nyo din ho siyang singilin doon ho sa mga iba hong damages, katulad na nga lang ho ng moral damages. Ayan ho, syempre ho, ay dahil ho doon sa sinapit ng inyong ina, siya ho ay na-hospital, maaaring siya ho ay nabalian pa, no? May mga moral damages pa hong kasama yan, siya ho ay na-trauma. Ayan ho, ay siya ho hindi nakatulog, etc. Maaari ho yan pumasok sa moral damages. At syempre, meron din ho mga exemplary damages, no? Depende na rin ho dun sa kaso. At yun nga ho, para ho hindi pa marisan yung nangyari nga ho sa inyong ina. Maaari ho kayong maghahain ho ng complaint for damages kung ito na lamang ho yung hinahabol ho ninyo at hindi na ho yung kasong kriminal, no? Maaaring kasong kriminal ho yan kasi nakabangga ho siya. Ayan ho, ay kung ito lamang ho yung hinahabol ho ninyo, maaari ho kayong maghain ng complaint for damages sa ating regional trial court nga ho, no? Para ho dito sa sinapit ho ng inyong ina. Kaya yan ho, doon ho sa nakabangga ho, doon sa ating nag-text, no? Sana ho ay magkaroon naman ho kayo ng konsensya. So hindi ho sapat na nabangga nyo na ho yung nanay ho, nung nag-text ho sa atin, ay sana naman ho ay tulungan nyo ho siya doon sa kanyang mga medical needs nga ho. At doon sa mga sisingilin ho niya sa inyo, no? Sana ho ay magbayad ho kayo, no? At para naman ho hindi ito umabot sa korte. Mas maganda ho yung tayo ho ay nagkukusa kaysa ho sa tayo ay idemanda pa ho at umabot pa sa korte. Ito from Marvin Salazar. Yun po bang pinasok na huling cut-off bago ma-apply yung floating status? Pwede po bang i-hold ng company yung salary mo na huling ipinasok mo sa work? Maaari ho yan gawin ng inyong employer, no? At karaniwan ho talaga yung ginagawa ng employer. Yung huling cut-off, no? O yung iba nga ho, isang buwan pa nga ho, no? Kapag kabigay ho ng resignation, ay di ba may 30-day notice ho yan. Yung iba ho, isang buwan pa lang ay talaga namang hinuhold na ho yung sahod, no? At yung iba naman ho, ay ito nga ho, yung huling cut-off, yung 15 to 30 o 16 to 30 nga ho, na susweldohin ho nung empleyado. So ginagawa ko kasi yan ng employer para masigurado na meron silang hawak pa sa inyo, no? Para ho, halimbawa meron ho kayong pagkakautang pa doon sa kumpanya, o di kaya naman maaari, syempre ho, no, kailangan nyo pa rin hong mag-clearance, no? Para ho masiguro na wala ho kayong accountability either doon ho sa property, baka meron ho kayong hindi pa naibalik na gamit, o di kaya naman ho sa pera nga ho, baka meron ho kayong utang o bale doon sa kumpanya. Ay ayan ho, kaya ho nagkakaroon pa ho ng clearance at kaya ho hinuhold ang inyong sahod. Ngayon ho, wag naman ho kayo mag-alala kasi ho, kung kayo ay cleared na ho, maging cleared ho doon sa inyong pinapasukan. At dito nga ho, bago kayo ilagay sa floating status, ay i-release naman ho nila yan, yung inyong huling sahod nga ho, no? O yung cut-off na ho na sinasabi. Basta ho kayo ay maging cleared na ho doon sa property, doon sa money na accountability nyo sa kumpanya. At syempre ito nga ho talaga ay ginagawa ho ng kumpanya para ho syempre meron naman ho silang hawak, no? At hindi ho kayo basta-basta na lang umalis at basta-basta na lang ho hindi magbalik ng gamit o ng pera, etc. So ayan ho ay makatuwiran naman ho. Pero yun nga lang ho, kailangan lang ho kapag ho yung inyong empleyado ho ay nakapagpasa na ho ng clearance, ay huwag nyo na i-hold
yung kanyang sahod any further. So dapat ho ay agad-agad ay mailabas nyo na rin ho yan, pati na rin ho yung kanyang mga kaukulang dokumento katulad ho ng Certificate of Employment, ayan ho, yung kanyang mga payslip, yung mga kanyang ibang dokumento na kakailanganin din ho niya para ho siya ay makapagganap ho ng bagong trabaho. Ito from Miraflor, Salvador. Attorney, magkano po ang magagastos sa annulment? Ayan ho, ang dami ho nga nagtatanong sa atin yan. Una-una ho, tayo ho ay hindi ho tayo nagsusolicit ho, no, ng mga kaso. Hindi rin ho tayo humahawak ho na itong mga kasong annulment ho na ganito. Ito ho ay depende ho, no? Depende ho dun sa abogado na kukunin ho ninyo. Siyempre ho, kung mayroon na mas may pangalan ho yung abogado, mas mahal ho yung singil. Katulad na lamang ho, kung yan ho ay nasa isang law office, law firm, ay ayan ho, mas malaki ho yung singil nila. Siyempre, mas madami ho silang taong pinapasahod, etc. Pero kung usually ho, pag mga private practitioner, mas mura ho naman yan na maningil. Pangalawa, syempre, tinitingnan din ho yan gaano kakomplikado ho yung kaso ho ninyo. Gaano ho kakomplikado yung grounds na inyong sinasabi or inyong sinasabi nga ho, no, para ang inyong kasal ay mapaanal. So, gaano ho kakomplikado ho yan. At syempre, kailangan din hong kumalap pa ng mga ebidensya, ng mga witnesses o minsan ho, resource person para ho maging dagdag ho, no, na witness sa inyong kaso. So, syempre, tinitake into account din ho yan ng mga abogado kung gaano kabigat o gaano kakomplikado ho ang inyong kaso. Pero yun ho, usually ho, may mga naniningil ho ng 50, 100, 150 hanggang 300,000. And ho, depende nga ho talaga yan doon sa inyong abogadong kukunin at kung gaano kakomplikado ang inyong kaso. So, ayan ho, kapag ho naman kayo ay indigent, no? Indigent ho, no? At kayo ho ay walang kakayahan na kumuha ng abogado, maaari naman ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o di kaya naman ho sa ating Integrated Bar of the Philippines. Ayan po, IBP chapters sa buong bansa, nakakalat ho yan. At syempre ho, doon sa mga law schools ho, no? May mga legal aids din ho yan na humahawak ho ng ganyang kaso. Katulad na lamang ho sa UP, no? UP College of Law dito sa Diliman, Quezon City, meron ho silang Office of Legal Aid o OLA na maaari ho tumulong ho sa inyo na maghawak ho ng ganitong klaseng kaso. Basta kung mapatunayan na kayo ay indigent at wala akong kakayahan na kumuha ho ng abogado. Eto, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Happy viewing ho sa lahat ho na nanonood sa atin sa Facebook, sa ating Facebook live stream, sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre sa mga nakikinig ho sa Radyo Pilipinas 738 AM, 738 ho sa inyong mga talahipitan, opo. At syempre ho, no, doon ho sa ating mga nanonood naman sa Free TV. And Channel 3 ho sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Talapihitan, no? Talapihitan pala yan. Alright, ito ho, from happy viewing to Albenzar Palisaman. Ayan, good morning po Sir Danny. Happy Ramadan, Al-Mubarak. Watching from Katitisan, Lambayong, Sultan Kudarat. Ayan ho, ang layo ho ng ating naaabot. Happy viewing ho sa lahat ho ng mga nakikinig sa Sultan Kudarat. At syempre, kaisa nyo ho ang usaping legal ating mga kapatid na Muslim ho, no, sa pagdiriwang ho ng Ramadan Al-Mubarak. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Eto, magbasa lang ho tayo ng ibang komento ho, no, sa ating tanong sa bayan ngayong March 22, 2025. Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ng paglaganap ng fake news sa bansa?
Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa? Ito, from cellphone number ending in 5387, tungkol sa pang-apat na elemento na yan, iyan ang akala nilang magagamit na lusot by merely claiming na nabasa rin lang nila or na-quote nila, daw or according to. Ngunit kahit sino ay pwedeng gamitin at abusuhin ito, furthering disinformation. Ayan ho. Totoo ho yan kasi diba dun sa mga kahapon ho, no, sinabi ng ibang vloggers na naglagay naman daw sila ng daw. Ay yun ho ba ay lusot na haba ho sila. Kahit sabihin mo nagyan mo ng daw, di umano. Ayan ho. Ay na-pick up na ho yan ng mga tao, na-share na ho yan ng madaming tao at maaari nilang paniwalaan. Kasi nga ho ngayon ho, in this age of information ho, social media, kala ho ng iba ay lahat ho na nakikita nila sa social media ay totoo. Kaya ho dapat ay mag-ingat ho tayo kung ano yung mga fina-follow ho natin ng mga pages, kung ano yung saan ho tayo kumukuha ng impormasyon para ho tayo hindi maging biktima ng fake news. At doon naman ho sa patuloy ho ng mga nag-share pa din nga ho, no, bago ho natin i-share yung mga posts ho na iyan, ay siguraduhin ho natin na tama ho yan at legitimate ho yung mga pinanggalingan ng mga sources para ho syempre hindi naman ho tayo maging tagakalat din ho ng fake news. Ito, from cellphone number ending in 0215, dapat lang ho na magkaroon ng batas laban sa fake news dahil ho sobrang dami na ho ng mga influencers, vlogger na nagkakalat ng kung ano-anong mga balita. Ayan ho. And galing naman from cellphone number ending in 0811, ito, sinabi ho niya, kung mayroong gantong batas ay dapat lang ho alalahanin din na may freedom of expression din ang mga tao at dapat ay hindi pa din sila malimitahan sa kanilang mga boses. Ayan ho. At ayun nga, syempre ho, no, ang freedom of expression hindi naman ho yan absolute. So hindi ho yan absolute kahit ho dun ho sa mga desisyon ho ng Korte Suprema, yan ho ay may limitasyon. Katulad na lamang ho kapag ito ho ay involving national security, public interest o di kaya naman ho ito nagkakalat na ho ng mga fake news, etc. Ay ayan ho, dapat naman ho ay meron ding limitasyon ho yung ating freedom of expression or freedom of speech na tinatawag ho natin. Ito, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw pero maaari pa rin ho kayong mag-comment dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong March 22, 2025. Dapat na bang magkaroon ng batas para pigilan ang paglaganap ng fake news sa ating bansa? Nandyan pa rin ho yan sa Facebook at sa YouTube. Maaari din ho kayong mag-komento ho dyan para iparinig nyo ho ang inyong mga boses. Ito, dyan na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.